Mga kapodcast, paano kung ang boto mismo ang pinagdududahan? Paano kung ang pundasyon ng demokrasya ay may mga bitak na ayaw pag-usapan? Maligayang pagdating sa Philippines Podcast, kung saan sinisiyasat natin ang mga isyung direktang tumatama sa karapatan ng mamamayan at sa integridad ng ating bansa. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang panawagan para sa isang Senate investigation kaugnay ng mga inaakusahang anomalya sa halalan ng 2025. Isang abogado bilang legal counsel ng PDP Laban ang magpapaliwanag kung bakit mahalagang siyasatin ang mga isyung tulad ng online voting na walang malinaw na batayan sa batas, mga nawawalang balota, kahina-hinalang procurement ng election provider, at ang malalaking diferensya sa pagitan ng resulta ng halalan at mga survey. Binibigyang diin niya na ang layunin ng investigasyon ay hindi para baligtarin ang resulta para sa sinuman, kundi upang ayusin ang proseso ng halalan at maiwasan ang mas malalalang problema sa 2028 elections. Nagbabala rin siya laban sa paggamit ng mga balotang walang serial number at sinabi na kung hindi agad kikilos ang Senado at COMELEC, maaring tuluyang masira ang kredibilidad ng mga susunod na halalan. Mariin din niyang itinanggi na ito'y simpleng espekulasyon lamang at nagbabala na dadalin sa international forum ang issue kung patuloy na mananatiling tahimik ang mga institusyong dapat kumilos. Kung mahalaga sa inyo ang malinis, tapat at kapani-paniwalang halalan, nandito kayo sa tamang lugar. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-ring ang notification bell para manatiling updated sa mga mahalagang talakayan dito sa Philippines Podcast. Tara, simulan na natin ang masusing pagbabantay sa demokrasya. Paano kung ang mismong pundasyon ng demokrasya natin, yung eleksyon, ay biglang kinwestiyon? Hindi lang ng isang talunang kandidato kundi ng isang buong pampolitikang grupo na may mga seryosong alegasyon. At yan mismo yung sentro ng material na hawak natin ngayon, no? Oo, eksakto. Hawak natin yung transcript ng isang detalyadong panayam kay Attorney Torion. Siya yung legal counsel ng PDP Laban. At nananawagan siya ng investigasyon. Isang malalim na investigasyon sa Senado tungkol sa mga umano'y kababalaghan daw nung nakaraang 2025 elections. Yun yung term niya, kababalaghan. Yun mismo. So, ang misyon natin ngayon, himayin natin ng husto yung mga argumento niya. Ano ba talaga yung sinasabi niya? Hindi lang yung ano, kundi yung bakit din, di ba? Bakit niya iginigiit na hindi raw ito simpleng sour graping? Oo. Sabi niya, isa raw itong mahalagang krusada para protektahan yung integridad ng darating na 2028 presidential elections. Mahabang laro ang tinitingnan niya. Oo. Tara, buksan na natin to. Suriin natin kung ano talaga ang laman. Okay, so let's unpack this. Unang eksena. Nandoon si Ate Torion sa Senado. Hindi para mag-rally. Hindi. Para i-follow up yung isang letter request na sinumit pa nila noong Agosto. Medyo matagal na rin pala. Oo. At ang healing, isang formal na Senate investigation para silipin yung mga alegasyon sa katatapos na 2025 elections. At may mahalagang phrase dyan na ginamit niya, yung legal na batayan, in aid of legislation. Okay, anong ibig sabihin yan sa simpleng salita? Bale, sa simula pa lang, nililinaw na nila yung laro. Hindi ito election protest. So hindi nila habol na palitan kung sino yung nanalo? Eksakto. Kasi ibang korte yon, masalimuot at matagal. Ang ginagawa nila ay mas strategic. Gusto nilang gamitin yung kapangyarihan ng Senado na mag-investiga para makahanap ng butas sa batas ng halalan. Para may basehan na gumawa ng bagong batas o amyendahan yung mga luma? Yun na nga. Kaya pala long-term play, hindi tungkol sa kung sino ang uupo ngayon, kundi kung paano magiging ang sistema sa hinaharap. Tama. At binanggit pa niya yung mga kliyente niya, di ba? Sina Jimmy Bondoc, JV Hinlo. Oo, pati si Pastor Apollo Kibuloy at Vic Rodriguez. Sabi niya, wala raw sa kanila ang gustong maupo.
ang gusto lang daw nila ay ito yung mismong salita niya. Maayos-ayos itong ating election process para sa 2028 wala na masyadong problema. Eksakto. At yung pag-ayos na yan, kailangan ng atensyon ng mga senador. Kaya mahalaga yung sinabi niyang tinanggap na yung sulat nila. Oo, sa opisina ni na Senate President Soto noon, sa Blue Ribbon Committee pati kay Senator Lacson. At nakausap pa raw niya mismo sina Senator Robin Padilla at Bongo. Na parehong nangako raw na bibigyan ng atensyon. Pero alam naman natin sa politika, yung parira lang bibigyan ng atensyon, pwedeng mga hulugan ng kahit ano. Pwedeng, sige, titingnan ko. O pwedeng ilalagay ko sa ilalim ng mga papel ko. Yun nga. Gaano kaseryoso kaya yung reception na to? At yan, ang tamang tanong. Yung initial reception, yun ang unang goal nila. Kumbaga, nabuksan ang pinto. Pero hindi pa yan tagumpay. Hindi pa. Ang challenge ngayon ay kung paano nila yan itutulak papasok. Kasi iba yung pangako sa isang formal na public hearing. Yung may mga witness, under oath, may media. At para mangyari yon, kailangan nilang patunayan na yung mga aligasyon nila ay may bigat, hindi basta-basta. Dito na ngayon papasok yung mga kababalaghan na sinasabi niya. Oo nga, isa-isahin natin yung mga bomba na dala niya sa Senado. Okay, una sa listahan niya, online voting. Online voting ayon sa kanya, simple lang ang problema, wala raw itong legal na batayan sa ating election laws, pero ipinatupad. Oo, ipinatupad pa rin. Yung tanong niya, saan sa patas nakasulat na pwede to? Kumbaga, isang foundational challenge sa authority ng COMELEC. Okay, malinaw yon. Sunod, yung mga nawawalang balota. Medyo malabo to para sa akin. Ang tanong niya kasi direkta, nasaan na sila? Parang sinasabi niyang may discrepancy sa bilang ng balotang prinint at sa bilang na nagamit o na-account for. Okay, may kulang. Pero yung talagang nakakagulat na numero at dito raw uminit yung diskusyon sa panayam. Yung 17 million. Yun. Mahigit 17 milyong boto raw para sa senador ang hindi na isama sa bilang. Undervotes ika nga. Teka. Linawin natin yung 17 million na undervotes. Hindi ba common phenomenon yan sa atin? Dahil multi-slate yung elections natin. Oo, may mga votante talagang pinipili lang yung top 5 o top 8 nila, hindi pinupuno yung 12. Paano niya nasabing error yon at hindi lang normal voter behavior? Yan mismo yung inaasahang counter-argument. Pero ang sagot ni Torion dyan na may kasamang sarkasmo. Anong sabi niya? Hindi naman siguro ibig sabihin na more than 17 million ang bobo dito sa Pilipinas na hindi marunong magboto ng 12 senators? So statistical yung punto niya. Oo, ang punto niya, may undervoting. Pero ang 17 million ay isang outlier. Masyadong malaki para maipaliwanag ng normal na pag-uugali ng botante. So, ang implikasyon niya ay baka may problema sa makina o may mas malalim na issue? Hindi niya direktang sinabi, pero parang yun ang pinapahiwatig niya. Okay, so mula sa isang malaking statistical na alegasyon, bumaba siya sa isang napaka-personal na ebidensya, yung mismatch sa resibo. Yung kay Senator Raul Lambino. Yun. Ayon kay Torion, iba raw yung pangalan na binoto ni Lambino sa lumabas sa resibo niya. Napakalakas na anecdote niyan. Bakit? Kasi ginagawa niyang personal at relatable yung problema. Kung nangyari to sa isang senador na siguradong may ingat bumoto, paano pa sa ordinaryong mamamayan, di ba? Oo ma. Sira yung tiwala mo sa makina. Eksakto. Kung mawala yung tiwala na 1-to-1 yung boto mo at yung bilang ng makina, guhuho ang lahat. May isa pa siyang binanggit. Medyo technical, parang galing sa spy movie. Yung hijack daw na electronic transmission. Oo, sabi niya, may isang bagong sistema na biglang ipinasok nung araw mismo ng eleksyon na hindi raw naipaliwanag. Hijacked transmission. Anong ibig sabihin yan sa simpleng salita? Parang may ibang server na pinagdaanan yung data. Posibleng ganun. Isipin mo na lang parang LBC package. Galing sa point A, dapat diretso sa point B. Okay. Pero sa tracking, biglang nakita mo dumaan muna sa isang warehouse sa point C na wala sa plano. Ang tanong, anong ginawa sa package doon? Ganon ang aligasyon niya sa data ng boto. Oo.
May isang black box daw na dinaanan ng resulta na hindi parte ng original na sistema at dahil hindi transparent, nagbubukas ito ng pinto sa lahat ng uri ng espekulasyon. Posibleng manipulasyon. Yun na nga. At siguro yung pinakamatindi sa lahat, yung sinabi niyang tayo lang daw ang bansa sa buong mundo na may ganito, balotang walang serial numbers. Dito talaga yung puso ng argumento niya tungkol sa auditability. Bakit ito napakahalaga? Isipin mo, yung serial number, unique identifier yan. Parang fingerprint. Kung yung perang papel walang serial number, paano mo malalaman kung peke o totoo? Ganon din sa balota. Ganun din, kung walang serial number, napakadaling magpasok ng mga peking balota. Tapos kung mag-manual audit man, paano mo mapatunayan na yung binibilang mo ay para talaga sa presintong yon? It undermines the entire audit. Fundamentally. So, kung pagsasama-samahin natin lahat yan, online voting, nawawalang balota, 17 million undervotes, mismatch, hijacked transmission, at walang serial number, ano ngayon ang solusyon na inaalok niya? Dito na niya ibinagsak yung isang probisyon sa batas na umiiral na pala. Section 31 ng Republic Act 9369. Anong sabi doon? Ang sabi raw, dapat may manual counting muna sa bawat presinto bago i-transmit electronically. Isang hybrid system. Automation para mabilis, pero may manual layer para sa tiwala. Eksakto. Para may hard data o physical na ebidensya, yung mga balota mismo, na pwedeng balikan. Pero teka, hindi ba't babagal ng husto ang proseso kung gagawin yan? Yan ang trade-off. Bilis laban sa tiwala. Speed versus trust. Oo, ang electronic transmission mabilis, pero para sa mga kritiko, isa siyang black box. Ang manual count, mabagal, pero transparent, nakikita ng lahat. Ang sinasabi niya ay mas kailangan natin ang transparency ngayon kaysa bilis. Sa sitwasyon ngayon na bagsak na raw ang tiwala, oo. Pero syempre, politika yan. Tinanong siya yung mga leader ng Senado noon, sina Soto, Lacson, galing sa kabilang kampo. May pag-asa bang umusad to? At dito mo makikita yung diskarte niya. Hindi lang legal yung sagot niya, kundi emosyonal at moral. Paano? Sinabi niya na umaasa siyang hindi sila patutulugin ng puong may kapal para gawin ang tama. Isang napaka-Pilipinong paraan ng pangungonsay siya. A moral appeal. Oo, tapos gumamit pa siya ng analohiya ng gulong ng buhay, na baka sa susunod sila naman ang nasa ilalim. Iniframe niya ito hindi bilang issue ng partido nila laban sa iba, kundi issue na para sa lahat. Tuso. Strategic framing. Binabago niya yung narrative mula sa sore loser tungo sa isang, kumbaga, patriotic crusade. At para mas palakasin, idinugtong niya, this is also for our children and our children's children. Inilalagay niya sa napakataas na pedestal. Oo, para yung mga kalaban niya sa politika, mahirap siyang i-dismiss. Kasi kung i-dismiss nila, parang sinasabi na nilang laban sila sa electoral integrity mismo. Pero paano kung hindi gumana yung apela sa konsensya? May plan B ba sila? Meron. At ito yung malaking hakbang. Kung mabigo raw sila sa Senado, sabi niya, direkta. Ano? I-international na natin itong panawagan. Isang malinaw na banta. Teka, anong ibig sabihin yan? Magrereklamo sa CNN? Mas formal pa. Dadalhin daw nila ang issue sa United Nations at iba pang international human rights bodies. At anong layunin doon? Humingi ng tulong at external pressure. Basically, kung ayaw ng mga institutions dito sa loob na suriin ang sarili nila, gagamitin nila yung opinion ng international community para pilitin yung sistema na kumilos. So parang kung ayaw niyong linisin ang bakuran natin, isusumbong natin sa mga kapitbahay. High-stakes move yan. It's a gamble, oo. Pwedeng mag-backfire. Pero ipinapikita nito kung gaano sila kaseryoso na makuha yung atensyon. Habang pinag-uusapan natin yan, papalapit naman ng 2028. Kaya tinanong siya, kung ganito kalaki ang duda ninyo, may punto pa bang bumoto? Yung tanong tungkol sa boycott. Oo, baka isipin ng mga tao, bakit pa ako bumoto? At dito siya naging pinakamariin. Isang malaking hindi. Talaga. Sabi niya kung mag-boycott tayo walang mangyayari sa atin. Para sa kanya, ang solusyon ay hindi pag-atras, kundi pagharap. Ang panawagan niya,
kalampagin natin ang nasa gobyerno ngayon para they will be forced to take into action. So ang pagboto at pag-ingay, yan mismo ang laban. Yun na nga. Ang pag-boycott ay pagsuko. Meron din siyang direktang mensahe para sa COMELEC chairman noon, no? Si Chairman Garcia. Oo, hindi atake, kundi parang isang hamon. Anong hamon? Na ito raw ay pagkakataon para kay Chairman Garcia na mag-iwan ng positibong legasiya na kahit walang investigasyon sa Senado, nasa kapangyarihan mismo ng COMELEC na mag-umpisa ng reforma. Parang sinasabi niya nasa inyo ang bola. Hindi nyo kailangang hintayin ang Senado. Oo, kung gusto niya talagang linisin ang sistema, kaya nyo. Ang tanong ay, gustuhin nyo ba? So, ano ang kabuuang larawan na nabubuo natin dito? Mas malalim to sa simpleng reklamo. Ang nakikita natin ay isang calculated, multi-pronged campaign. May malinaw silang layunin, hindi para baliktarin ang resulta ng 2025, kundi para piliting magreforma bago ang 2028. At may mga espesipikong alegasyon sila. At may sunod-sunod na plano. Tama. Una sa Senado, kung mabigo sa international community, habang patuloy na hinahamon ng COMELEC. Basically, they are putting our democratic institutions to a stress test. Eksakto. Sinasabi nilang may seryoso kaming tanong sa integridad ng proseso ninyo. Handa ba kayong harapin to kahit magulo? At yung magiging sagot sa tanong na yan, magsasabi ng marami tungkol sa kalusugan ng demokrasya natin. Yung panawagan ni Ati Torion, isa siyang salamin na itinatapat niya sa ating mga institusyon. At ito yung iiwan naming tanong para pag-isipan mo. Itinuturing nila na ang laban na ito ay para sa integridad ng proseso mismo, hindi tungkol sa nanalo o natalo noong 2025. Kundi kung paano tayo makakasiguro na ang bawat boto sa 2028 at sa mga darating pang henerasyon ay magiging kapanipaniwala. Kaya ang tanong ay ito, sa isang demokrasya, ano ang mas mahalaga? Ang resulta ng isang halalan o ang tiwala ng taong bayan sa proseso ng pagboto? At kapag ang tiwalang iyon ay nagsimulang gumuho, paano ito muling itatayo? At kaninong trabaho ba talaga yon? Sa mga institusyon o sa mga mamamayang dapat manatiling mapagbantay?